Welcome guys sa ating top 10 mid-range phones ng 2024. And again, actual kong nagamit yung mga phones na to. So doon lang ako namili talaga. At kaya yung sinabi ko doon sa top 10 entry-level phones ng 2024, kung wala dito yung choice mo, i-comment mo na lang dyan sa baba. At lahat guys ng link na kailangan ninyo nandyan sa description box sa baba, kasama na yung Lazada link, pati yung YouTube link ng review ko sa bawat phone na sasabihin natin dito sa list. Okay? So ready na kayo? Umpisa natin. Number 10 ay itong Redmi Note 13 Pro Plus. Ang current price ito ay 17,999 pesos. At sa presyo na yan, meron na tayong 6.67-inch AMOLED, 120Hz, siyempre Full HD Plus or 1080p yung ating resolution. Yung kanyang peak brightness ay aabot ng 1,800 nits, 100% yung ating P3 color coverage, meron siyang support sa HDR10+, at Dolby Vision, meron pa siyang Corning Gorilla Glass Victus protection. Grabe, top 10 pa lang. Matindi na yung specs ng display pero hindi pa nagtatapos dyan. Dahil sa ganda ng display ng Redmi Note 13 Pro Plus 5G, yung kanyang Widevine security level, level 1 din syempre, para ma-utilize natin yung ganda ng display niya pagdating sa streaming services. Yung kanyang battery capacity ay 5,000 mAh at 120 watts guys yung kanyang charging speed, so mabilis talaga. Yun nga lang, sa test na ginawa ko nung review ko to, naka 10 hours and 17 minutes lang tayo na screen on time. Pero knowing Xiaomi, tuloy-tuloy naman yung ma-receive nating auto updates dito, kaya yung kanyang SOT, mag-i-improve pa yan. Tapos yung kanyang chipset ay Dimensity 7200 Ultra at Android 14 to out of the box. Yung kanyang RAM, LPDDR5X at yung kanyang storage, UFS 3.1. So mabilis talaga. At dahil dyan, malaki-laki talaga yung nakuha nating Antutu score. Nakakuha lang naman tayo ng 720,628 na score. Ngayon, pagdating naman sa kanyang 200 megapixels na main camera na mayroong OIS, wala tayong telephoto lens dito pero isa sa unang nag-feature ng up to 4 times lossless zoom ay itong Redmi Note 13 Pro Plus. Utilize talaga yung 200 megapixels na camera dito kaya malinaw pa rin ang picture kahit pa i-zoom natin. Kulang sa pagka-vibrant yung kulay ng images pero detailed naman at kahit night photos, maganda pa rin yung quality. Yung kanyang 16 megapixels na selfie camera, hindi ganun kaganda compared sa 200 megapixels. Siyempre kasi ang layo talaga ng specs. Mukhang ibinuhos talaga ng Xiaomi sa main camera yung quality. Number 9 sa ating list ay itong Samsung Galaxy A55. Ang current price ito ay 19,130 pesos. At sa presyo na yan, meron na tayong 6.6 inches, Super AMOLED, Full HD+, 120Hz din yung refresh rate. Aabot naman ng 1,000 nits yung kanyang peak brightness at ng kanyang protection, Corning Gorilla Glass Victus Plus. May support siya sa HDR10+, at ng kanyang Widevine security, level 1. So again, pagdating sa video consumption, may enjoy natin dito sa Samsung A55. Pagdating naman sa battery capacity, 5,000 mAh din, pero mas mabagal yung charging speed natin dito kasi 25 watts lang. Exynos 1480 yung ating chipset at Android 14 na rin to out of the box. Pero itong Samsung Galaxy A55 ay merong Eclipse 530 na GPU na co-developed with AMD. Kaya mag-enjoy tayo pagdating sa gaming. Yung ating RAM ay 8GB, LPDDR4X, UFS 2.1 naman yung ating 256GB na storage. Yung kanyang RAM, mas mataas dun sa Redmi Note 13 Pro Plus kanina, 735,701 yung nakuha natin dito. Yung main camera naman niya, 50 megapixels, meron ding OIS. Pagdating sa quality, okay lang, hindi naman disappointing, goods lang pero hindi impressive.
Yung 32 megapixels na selfie camera naman, pasok para sa akin pasok sa vlogging yung quality. Hindi na sobrang alog kahit maglakad ka rito habang nag-video record kasi nga meron tong EIS or Electronic Image Stabilization. Number 8 sa list natin, Infinix Zero Flip 5G. Ang current price ito sa Lazada ay 31,179 pesos. Meron na tayong 6.9-inch LTPO AMOLED na 120Hz, 10-bit na yung kulay niya, 100% DCI-P3 yung color coverage, 1,400 nits naman yung kanyang peak brightness. At kapag ginamit natin yung flip phone na to sa video consumption, mag-e-enjoy tayo kasi level 1 din yung kanyang wide-vine security. Yung kanyang cover screen naman ay 3.64-inch AMOLED din, 1056 by 1056 yung resolution, at naka-Corning Gorilla Glass Victus 2 yung protection. 1,100 nits yung peak brightness yung kanyang cover screen, at ito pa, 120Hz din yung refresh rate. So yung main display, pati yung screen sa cover, ay 120Hz yung refresh rate. Medyo maliit yung ating battery capacity dito, 4,720 mAh, pero mabilis naman yung charging speed, 70 watts, at nakakuha tayo dito ng 11 hours na screen on time. Dimensity 8020 yung kanyang chipset, Android 14 na to out of the box, pero may pangako ang Infinix na abot ng Android 16 yung kanilang flip phone pagdating sa software update. So, goods na yun. UFS 3.1 yung ating storage dito, so mabilis yung read and write speed. LPDDR4X naman yung ating RAM. Kaya sa Antutu, mas malaki din yung nakuha nating score, 801,970. Yung kanyang 50 megapixels na main camera ay merong OIS. At overall guys, experience ko, hindi ako nabitin sa overall quality ng mga images. Kahit pa sa night photos, okay na okay din. At pwedeng gamitin yung kanyang main camera as selfie camera dahil nga meron tong cover display. Pero if ever man na gamitin natin ang 50 megapixels na selfie camera kapag unfolded to, maganda pa rin naman yung quality. Hindi nga lang ganun ka-stable yung video recording. Number 7 ay ang Vivo V30. Ang current price ito ay 25,499 pesos. Sa presyo na yan, meron na tayong 6.78-inch AMOLED, 120Hz din yung ating refresh rate, pero yung kanyang resolution ay 1260p. So, mas sharp yung ating display dito compared sa mga naunang phones na nabanggit natin. Meron itong support sa HDR10+, at alam niyo ba na yung kanyang peak brightness ay aabot ng 2,800 nits. Kaya kung gagamitin natin outdoor ang Vivo V30, walang kaproblema. Makikita pa rin natin yung nakadisplay kahit tutok na tutok yung araw. Tapos yung kanyang wideband security level 1 din. So mag-enjoy tayo sa media consumption. 5,000 mAh din yung ating battery capacity dito at mabilis yung ating charging, 80 watts. At sa test na ginawa natin, nakakuha tayo ng 17 hours and 3 minutes na screen on time. At guys, pagdating sa buong 2024 napatunayan ko to, kapag Vivo phone, maganda ang battery life ng phone na yan. Naka-Snapdragon 7 Gen 3 tayo dito na chipset, Android 14 na tayo out of the box, LPDDR5 yung ating RAM, UFS 2.2 yung ating storage, at sa Antutu nakakuha tayo ng 814,860. Meron tayong 50 megapixels na main camera na merong OIS, at sa totoo lang, pangalawa to sa may pinakamagandang camera performance dito sa list natin. Pagdating naman sa 50 megapixels na selfie camera, maganda din guys yung quality. For vlogging talaga. At up to 4K selfie video recording yung pwede nating magawa dito. Number 6 sa ating list ay ang Nothing 2A Plus. Ang current price ito sa Lazada ay 24,990 pesos. Sa presyo na yan, naka 6.7-inch AMOLED tayo na display, Full HD Plus na resolution, at 120Hz din
yung ating refresh rate. Naka-Corning Gorilla Glass 5 tayo na protection dito. May support sa HDR10+, 1 billion colors, at aabot ng 1,300 nits yung ating peak brightness. Level 1 din yung ating wideband security dito at maganda siya sa media consumption. 5,000 mAh din yung ating battery capacity, 50 watts yung ating charging speed, so mabilis-bilis naman. At sa test natin, nakakuha tayo ng 15 hours and 59 minutes na screen on time. Pagdating sa chipset, naka-Dimensity 7350 Pro tayo dito at Android 14 to out of the box. Pero ang maganda dito sa Nothing 2A Plus, meron tayong update or major Android update up to Android 17. So meron tayong peace of mind na talagang magagamit natin yung phone na to na matagal-tagal. Tapos naka LPDDR4X tayo na RAM dito at UFS 2.2 naman yung ating storage. Medyo mas babay nakuha nating Antutu score dito kasi 776,167 lang. Pero acceptable yung score na yan. 50 megapixels din yung ating main camera at meron ding OIS. Maganda naman yung quality, wala akong reklamo. At dahil matagal-tagal yung makukuha nating Android updates dito, sigurado mas gaganda pa to sa mga susunod na panahon. 50 megapixels din yung ating selfie camera. Maganda din yung quality kahit pa sa video, pero for some reason, minsan hindi nakafocus sa mukha ko. Number 5 sa list natin ay ang Tecno Camon 30 Pro. Ang current price ito ay 15,989 pesos lang. At sa presyo na yan, meron na tayong 6.78-inch AMOLED Full HD Plus 144Hz na refresh rate. At syempre, level 1, yung ating wideband security. 5,000 mAh din yung ating battery capacity, pero 70 watts yung ating charging speed, kaya mabilis talaga. 11 hours and 25 minutes naman yung screen on time na nakuha natin dito. Yung ating chipset, Dimensity 8200 Ultimate 5G at Android 14 na out of the box. LPDDR5 yung ating RAM at UFS 3.1 naman yung ating storage. Kita nyo naman, sa specs pa lang talagang performer na yung phone na to. At pagdating sa Antutu score, nakakuha tayo ng tumataginting na 937,889. Pagdating naman sa kanyang camera, 50 megapixels din yung ating main shooter na merong OIS. Maganda na yung quality para sa presyo niya. Hindi excellent, pero good enough para makakuha tayo ng acceptable photos na pwede nating i-upload sa mga social media accounts natin. $50 megapixels din yung ating selfie camera at tama lang din yung quality ng kanyang selfie camera. Number 4 sa list natin ay ang Cherry Aqua GR. Ang current price ito ay 11,999 pesos. Sa presyo na yan, meron na tayong 6.8 inches Full HD Plus or 1080p na resolution at curved yung ating display at AMOLED pa yan na 120Hz. Yun nga lang, yung kanyang wideband security level 3 lang, so hindi tayo makakapag-play ng mga HD content sa mga streaming services kagaya ng Netflix. 4,700 mAh lang yung ating battery capacity dito, pero 66 watts naman yung ating charging speed. Nakakuha lang tayo dito ng 10 hours and 52 minutes na screen on time, so medyo mababa talaga. Pero pagdating sa chipset, Dimensity 7050 naman yung ibinigay sa atin at Android 13 na out of the box. LPDDR4X yung ating RAM at UFS 2.2 naman yung ating storage. Ito ata yung pinakamababang Antutu score dito sa list natin kasi 570,180 to lang yung nakuha natin. So bakit ko siya nilagay sa top 4? Kasi so far, siya yung pinakamura nating phone dito sa list. Pero maganda na yung specs. Pagdating naman sa kanyang camera na 50 megapixels, okay lang. Medyo compromise na talaga yung quality ng kanyang camera. So okay na yan kasi hindi naman ganun kamahal yung phone na to.
Yung 16 megapixels naman na selfie camera, same din. Okay lang din yung quality. Kasi talaga nag-focus ang Cherry sa performance at display ng phone na to. Number 3 sa ating list ay ang Infinix Z40 5G. Ang current price ito ay 18,294.66 pesos. Sa presyo na yan, meron na tayong 6.78-inch AMOLED Full HD Plus at 144Hz na rin yung ating screen refresh rate. Corning Gorilla Glass 5 yung ating protection dito. Aabot ng 1,300 nits yung ating peak brightness at yung kanyang color coverage ay 100% ng DCI-P3. Yung wideband security level niya, level 1. So may enjoy natin ang media consumption dito. 5,000 mAh din yung ating battery capacity. 45 watts yung ating charging speed, so tamang-tama lang. Yun nga lang, pagdating sa kanyang SOT or screen on time, 8 hours and 56 minutes lang yun nakuha natin. Pero sa lahat ng phone dito sa list natin, ito lang ang meron 20 watts na wireless charging at 10 watts na wireless reverse charging. Dimensity 8200 Ultimate naman yung kanyang chipset, Android 14 na rin out of the box, LPDDR5X yung kanyang RAM, at UFS 3.1 yung ating storage type. Tapos may makako pang Infinix dito sa 040 5G na up to Android 16 yung makukuha niyang update. Pagdating naman sa Antutu, nakakuha tayo rito ng 968,663 na score. 108 megapixels yung kanyang main camera na merong OIS at very good guys yung quality ng photos dito sa 040. Detailed at color accurate naman. Stable din yung kanyang 4K video recording. 50 megapixels din yung kanyang selfie camera na merong EIS or Electronic Image Stabilization. Maganda yung quality, pero hindi ko ma-feel na merong stabilization kasi maalog talaga. Lalo na kapag nag-record tayo habang naglalakad. At kaya sinabi ko sa review ng 040 5G, sana maayos ng Infinix yung issue na yan sa kanyang selfie camera kasi pinopromote nila yung phone na to as vlogging camera. Number 2 sa list natin ay Vivo V30 Pro 5G. Meron ng current price ngayon na 34,334 pesos. At sa presyo na yan, meron na tayong 6.78-inch AMOLED 120Hz 1260 by 2800 na resolution at 2,800 nits din yung kanyang peak brightness. 100% yung DCI-P3 color coverage at level 1 yung kanyang wideband security. So pagdating sa display nitong Vivo V30 Pro 5G, goods na goods talaga. 5,000 mAh yung battery capacity natin at 67 watts yung ating charging speed. At gaya na sinabi ko kanina, napatunayan ko ngayong taon na kapag Vivo, lalo na yung mga mid-range nila hanggang flagship, maganda talaga yung battery performance. At itong V30 Pro ay nakakuha ng 15 hours and 41 minutes na screen on time. Naka-Dimensity 8200 tayo ng chipset dito, Android 14 na out of the box, LPDDR5X yung kanyang RAM, UFS 3.1 naman yung kanyang storage. At pinapangako ng Vivo na makakakuha ng up to Android 16 na update itong V30 Pro. Nakakuha tayo dito ng Antutu score na 972,431. Pagdating naman sa kanyang camera performance, guys, meron tayong 50 megapixels na main camera na merong OIS, Sony IMX920 yung kanyang sensor, at to simplify, kayang-kaya makipagsabayan ng V30 Pro sa camera performance ng ilang flagship phones sa ngayon. Ganon kaganda yung camera nito. Mapa-outdoor, indoor, low light, video, maganda lahat. Grabe din guys yung HDR nito kasi kahit against the light ka pa, magiging maganda pa rin yung picture mo. Yung kanyang selfie camera, 50 megapixels din. Pero unlike sa ibang phone, hindi compromise yung selfie camera or yung quality ng selfie camera dito sa V30 Pro. At sa totoo lang guys,
pwede ko sanang ilagay sa top 1 itong Vivo V30 Pro, pero alam ko marami sa inyo na ang main na tinitingnan sa phone ay chipset. So, number 2 lang siya. Number 1 natin, nawalaan nyo ba? Okay. Pwede i-comment muna dyan sa baba. Na-comment mo na? Sige. Ang number 1 natin, Poco X6 Pro. Ang current price ito ngayon ay 14,999 pesos. At sa presyo na yan, meron na tayong 6.67-inch OLED Full HD Plus 120Hz na display. 1,800 nits yung ating peak brightness, 100% DCI-P3 yung color coverage at may support sa Dolby Vision. Corning Gorilla Glass 5 yung ating protection at level 1 yung ating Widevine security. 5,000 mAh yung battery capacity natin at 67 watts naman yung charging speed. At sa test natin, nakakuha tayo ng 16 hours and 30 minutes na screen on time. So very good talaga. Pagdating sa performance, Dimensity 8300 Ultra yung chipset natin dito at Android 14 na siya out of the box. Yung kanyang RAM, LPDDR4X. At sa storage, ito lang ang nag-iisang UFS 4.0 dito sa list natin. At sa Antutu score naman, ito lang ang nakatungtong ng million. 1,156,769 ang total score niya. Pagdating sa camera, 64 megapixels na merong OIS yung ating main. Maganda naman yung quality para sa presyo niya. Hindi flagship level, hindi Vivo V30 Pro yung level nito, pero enough na para makontento tayo. Stable din naman yung kanyang 4K video recording kaya mag-enjoy pa rin tayo dito. Yung kanyang 16 megapixels sa selfie camera, meron namang EIS or Electronic Image Stabilization. Mababa lang talaga yung specs pero stable naman yung video so pasado pa rin siya for vlogging. Okay, so yun guys yung ating top 10 mid-range phones ng 2024. So again, kung wala dito sa list yung phone na gusto mo sana, i-comment mo na lang dyan sa baba. At kung gusto mong mabili yung phone na nandito sa list natin, nandyan sa description box sa baba, lahat ng links na kailangan mo, pati na rin yung YouTube link ng review ko sa bawat phone. Okay? So sana nakatulong tong video na ito guys. Kung nakatulong, please hit the like button below at mag-subscribe ka na din. Maraming salamat guys sa panonood. Para sa ating unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.